sa Barangay Love Stories. Madalas sa magkakarelasyon, hindi natin naiiwasang magduda sa isa't isa. Yung tipo bang hindi na tayo nagtatanong dahil ayaw nating marinig ang kinakatakutan natin. Nagde-decide na lamang tayo basta para kahit papaano makalimot sa sakit. Ang simpleng pag-uusap na sana'y magpapabago sa mas malaking pagkakamali, huli na. Mga kabarangay, ako po si Papa Dudut. At sa araw na ito ay isa na namang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ang hatid sa inyo ng Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo ako sa pangalang Nicole. Simple lang ang pamilya namin. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay kailangan pa naming pumisan sa lolo at lola ko sa father side para lang may matirhan. Nangungupahan lang kasi kami noon sa dating tirahan namin. Ang ikikwento ko po ay nagsimula noong taong 2012. Fourth year high school na ako noon at kinakailangan kong mag-transfer ng eskwelahan. Bakasyon noon kaya wala pa akong kaibigan. Madalas lamang akong umuupo sa labas ng bahay para magpahangin, mag-text at magbasa. Isang araw habang nagbabasa ako, may dumaan na isang lalaki. Hindi ko nakita ang mukha niya pero medyo payat, may tamang taas at clean cut ang kanyang buhok. Hindi ko alam kung bakit, Papa Dudut, pero noong dumaan siya ay bigla na lamang akong napatulala sa kanya. Blanko lahat. Pinagmasdan ko lamang siya hanggang sa makalagpas siya sa bahay namin. Pagkatapos ay bumalik na rin ako sa aking pagbabasa. Ilang araw ang nagdaan pero tuwing makikita ko ang lalaki na yon ay napatutulala ako. Tila ba may kusa yung mga mata ko na titigan siya, subalit kahit isang beses ay hindi ko pa nakita ng maliwanag ang kanyang mukha. Hanggang sa magkaroon ako ng mga kaibigan. Isa doon si Kirby. Si Kirby na hiningi ang number ko. Hindi para makipagkaibigan kundi para manligaw. Nagkaka-text kami madalas at dumadaan siya sa bahay pero ni isang beses ay hindi siya formal na nanligaw. Nagsimula na ang klase at laking tuwa ko, Papa Dudut, nang maging kaklase ko si Kirby. Lagi na kaming sabay pumasok at umuwi ng bahay. Maliligo pa lamang ako sa umaga ay nandyan na kaagad si Kirby. At hindi nagtagal ay nagkaroon na rin ako ng ka-close sa klase. Ang pinaka-close ko ay si Rachel na may pagkapasaway. Papa Dudut, hindi naman ako mahina sa pag-aaral pero aminado ako na may katamaran ako. Madalas nga akong sabihan ng guro ko na sayang dahil mukha naman daw akong may utak. Kaso ay tamad lamang. Hindi kasi ako mahilig magtaas ng kamay at sumali sa mga school activities. Masaya ako sa mga bagong kaibigan ko, Papa Dudut. Doon ko kasi naramdaman yung tinatawag nilang high school life. After 2 months ng panliligaw ni Kirby ay sinagot ko na rin siya. Alam ko na bata pa ako noon pero ang saya kasi sa pakiramdam. Dahil hindi naman kalayuan ang bahay sa akin ni Rachel, isa na rin siya sa mga madalas kong kasabay na pumasok. Madalas bago kami umuwi ay lagi kaming dumadaan sa bagong tambayan nila Kirby. Sumali kasi sila sa bagong tayong fraternity. At dahil doon, Papa Dudut, ay lalong dumami ang kakilala ko sa lugar namin. Napapadalas tuloy ang pag-uwi ko ng late kaya napapagalitan ako ng mama ko. Parang naging bad influence sa akin ang mga kaibigan ko. Pero ang alam ko ng mga panahong yon,
ay masaya akong kasama sila. Maayos ang relasyon namin ni Kirby ng mga unang buwan. Sweet kasi siya sa akin at lagi kaming magka-text. Nakakalungkot lang noong bigla na lamang siyang tumigil sa pag-aaral. Hindi ko alam papadudot kung bakit. Wala naman siyang sinasabing dahilan. Hinayaan ko na lamang kasi ayaw ko namang questionin ang mga desisyon niya. At kahit nga hindi na nag-aaral si Kirby, ay lagi ko pa rin siyang nakakasama. Hinahatid sundo niya ako. Isang beses may group project kami noon kaya ginabi na ako. Sinundo ako ni Kirby sa bahay ng kaklase ko. Pero bago ako makalapit kay Kirby ay nakita ko na may kausap siyang lalaki. Pero umalis na rin bago pa ako makalapit. Kirby? Sino yung kausap mo? Tanong ko. Yun ba? Brad yun sa fraternity. Hindi mo pa yun kilala kasi busy sa school yun eh. Sagot niya. Hindi pa nakakalayo ang lalaki papadudot kaya habang naglalakad kami ni Kirby ay natatanaw ko pa rin ang likod niya. Sigurado ako na siya yung lalaking dumadaan sa bahay namin na lagi kong tinitignan tuwing nasa garahe ako. Kagaya noon papadudot ay nakatitig lang ako sa kanya. Nagdadasal ako na sana ay lumingon ng lalaki. Hindi ko alam kung bakit. Pero para bang may kakaiba siyang epekto sa pagkatao ko. 4 months na kami ni Kirby nang nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Dumating yung time na nagkakalabuan na kami. Hindi na siya sweet sa akin at bibihira ng mag-text. Minsana na lang din kung pumunta sa tambayan. Naghinala na ako noon papadudot lalo pat may balitang nakarating sa akin. May iba nang kinakalokohan si Kirby. Sa kagustuhan kong umiyak ay nagpakabasa ako sa ulan. Ayoko kasing makita ng kung sino man ang pagluha ko. Kahit nasasaktan ay nananabik pa rin akong makita si Kirby. Kaya kahit na basang-basa ay nagpunta ako sa tambayan. Nakita ko si Bricks, isa sa mga miyembro ng fraternity. Nakaupo siya sa terrace na hindi kataasan kaya tanaw ko. Medyo nakakahiya yung suot ko kasi mukha akong basang sisiw. Bricks, nakita mo ba si Kirby? Diretsyong tanong ko. Hindi eh. Aniya na wala man lang emosyon. Kaya naman napilitan akong umuwi na lamang sa bahay. Sa mga sumunod na araw ay hindi na ako nagawang kausapin man lang ni Kirby. Hanggang sa siya na mismo ang nakipag-break sa akin sa pamamagitan ng pagte-text. Napakasakit nun para sa akin, papadudot. Pero wala naman ako magagawa. Ayoko namang magmakaawa sa kanya. Kaya sinubukan ko na lamang na mag-move on. Lumipas ang mga araw at wala na kami ni Kirby pero lagi pa rin ako sa tambayan. Nagulat ako nang lumapit sa akin si Bricks. Kumusta na kayo ni Kirby? Ang sabi niya. Okay naman kami. We're friends. Ganun ba? May ikikwento sana ako sa iyo eh. Ang sabi niya. Napataas ang kilay ko, papadudot. Hindi naman kasi kami close at hindi kami nag-uusap ng kami lang. Hindi ko na pinahalata na nawiwirduhan ako sa kanya at nakinig na lamang ako. Sige. Ano yun? May GF ako nung high school. Ibibigay ko sana sa kanya tong kwintas na pa-birthday ko sana sa kanya. Aniya sabay pakita ng kwintas na may heart pendant. O tapos, nagpasundo ako sa kanya noon kahit malakas ang ulan. Sinundo niya ako kasama yung best friend niya na lagi kong pinagseselosan. Sabi niya nakamotor sila. That night, hindi siya dumating kaya medyo nagalit ako. Naisip ko na inindyan niya ako.
Nasar ako kasi hindi siya dumating tapos kasama niya pa yung best friend niya. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay nila para sana sumbatan siya. Nagulat na lamang ako nung parang may burol sa kanila. Nagilty ako bigla kasi nagalit pa ako sa kanya. Naisip ko na kaya pala hindi siya nakapunta kasi namatay sila. Pero sobrang gulat ko nung makita ko yung best friend niya na puro sugat. Sinabi niya sa akin kung ano ang nangyari. Bumangga sila habang nasa daanan para sunduin ako. Sugatan lang yung best friend niya pero siya dead on arrival na. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sobrang pagsisisi ko. Biglang lumabas pa ang mama niya at pinagtabuyan ako. Kasalanan ko naman talaga masyado ako naging selfish. Simula noon ayoko nang ma-attach ulit. Ayoko nang magseryoso. Maluha-luhang saad niya. Nakatingin lamang ako sa kanya noon at hindi ko alam kung bakit niya sinasabi ang lahat ng yon. Nahalata niya ata ang pagtataka ko kaya naman ang sumunod ay ang kasagutan sa mga tanong ko. Dati, ayoko nang ma-attach sa iba. Natatakot ako hanggang sa makilala kita. Aniya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Gusto kita, Nicole. At ngayong wala na kayo ni Kirby, sana mabigyan mo ko ng pagkakataon. Napaisip ako bigla. Kilala ko si Bricks na may pagka-playboy. Ang sabi ko sa sarili ko. Aba akala ata nito madadagdag niya ako sa mga niloloko niya. Sige, sasakyan ko ang trip mo. Di sige. Total wala naman na ata akong chance na magkaayos pa kami ni Kirby. Totoo? Ang sabi niya. Oo nga. Ibig sabihin tayo na? Nakatawang saad niya. Oo tayo na. Sagot ko. Totoo yan ha? Wala nang bawian? Napangiti na lamang ako, Papa Dudut. Alam ko naman kasi na hindi siya seryoso. After naming mag-usap ay tumakas na ako pa uwi. Pagdating ko sa bahay ay nag-text kaagad si Bricks ng sweet na mga messages. Ang baduy, pero sa totoo lang ay nakaramdam ako ng kilig. Akala ko noong maging kami na ni Bricks ay hindi ako magkakaroon ng problema. Pero marami pala akong kaagaw sa kanya. Isa doon si Karen na ex ni Bricks, kasamahan din namin sa fraternity. One time ay nag-text sa akin si Karen. Inaya niya ako na mag-usap sa tambayan. Kabado ako noon dahil may pagka-war freak si Karen. Lasing siya noong harapin niya ako at akala ko ay usap lang pero inaway niya ako. Puro mga masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Ano Nicole? Masaya ka na? Sa'yo na lahat pati si Bricks kinuha mo pa? Ang sabi niya. Sorry, hindi ko naman alam na seryoso si Bricks sa akin Pero alam mo na gusto ko pa rin si Bricks, di ba? Dapat inisip mo din ako. Malandi ka kasi, bait-baitang ka lagi. Pakitang tao sa mga brad. Ang sabi niya. Ilan pang mura ang natanggap ko at wala man lang nagtanggol sa akin na mga kasamahan namin. Sobrang sakit na mga sinabi ni Karen, Papa Dudut. At dahil doon ay hindi ko na napigilan na umiyak at sumagot. Hindi ko naman alam na magkakaganyan ka, Karen. Isa pa, hindi naman kayo ni Bricks Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng kung ano-ano dahil wala akong ginagawang masama sa'yo. Sagot ko sa kanya. Tuloy-tuloy ang pagsasagutan namin at hindi ako nagpatalo. Pero deep inside ay nagigilty ako. Naisip ko na nga na
hiwalayan si Bricks para matapos na. Pero nasa isip ko pa lamang yon nang biglang may humatak sa kamay ko para palabas ng tambayan. Si Bricks at diretso kami hanggang daan pauwi sa bahay namin. Hindi kami nag-usap ni Bricks hanggang makarating sa kanto. Sa kaliwa ang pagpunta sa bahay nila at sa kanan naman ay yung sa amin. Akala ko ay ihahatid niya ako sa bahay pero lumiko siya papunta sa kanila kaya hinata ko na yung kamay ko. Uuwi na ako, ang sabi ko. Pero hinatak ulit niya ang kamay ko, Papa Dudut. Mag-usap muna tayo, sabi niya. Ano bang pag-uusapan natin? Hindi ko mapigilan, Papa Dudut, yung mga hikbi ko. Naluluha pa rin ako sa mga sinabi ni Karen sa akin. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag kay Karen eh. Ex ko siya. Ikaw na ngayon ang girlfriend ko, ang sabi niya. Hindi na ako nagsalita at naglakad na lamang ulit ako pauwi pero hinatak niya ako. Ano ba, Bricks? Uuwi na nga ako eh. Sagot ko na umiiyak pa rin. Ayusin mo nga muna yung sarili mo, baka sabihin pa sa akin ng mama mo na pinapaiyak kita. Hindi ka naman kilala ng mama ko, no? Ismid ko. E di pa kilala mo ko ngayon? Tumigil ka nga. Hindi ka na nakakatuwa. Ikaw ang tumigil. Pag hindi ka tumigil sa pag-iyak, hahalikan kita. Pananakot niya at wala ako sa mood para makipagbiruan, Papa Dudut, kaya lumakad na ulit ako pauwi. Sumunod si Bricks pero noong malapit na ako sa bahay namin ay bigla niya akong hinatak. Ano ba, Bricks? Nakakasakit ka na eh. Reklamo ko. Teka lang, may sasabihin ako, ang sabi niya. Lumapit sa harap ko si Bricks at medyo yumuko. Nagulat na lamang ako, Papa Dudut, nang bigla niya akong hinalikan. Para bang naging blanko ang paligid ko. Biglang lumiwanag ang buwan at hindi ko maipaliwanag yung kaba ko na parang sasabog yung puso ko. Pero hindi sa takot. Sa bilis ng tibok ng puso ko na parang pinipigilan yung utak ko na magproseso ng sasabihin. Yung parang may fireworks sa paligid. Ano? Ayaw mo kasing tumigil sa pag-iyak eh. Natahimik ka tuloy ngayon. Para pa siyang nangangantsaw. Hindi pa rin ako makapagsalita. Sige na, pumasok ka na. Aniya. Pero hindi ako makagalaw sa kinakatayuan ko. Hay nako, halika nga dito. Lumapit siya sa akin ulit, Papa Dudut, at niyakap niya ako. Sobrang nagdiwang yung buong katawan ko sa ginawa niyang yon. Ngayon ko lang lahat naramdaman yon at hindi ko yon naramdaman kay Kirby. Kahit hanggang holding hands lang kami ni Kirby ay alam ko sa sarili ko na hindi ganito ang mararamdaman ko kung sakaling halikan niya ako. Oo, Papa Dudut. Si Bricks ang first kiss ko kaya sobrang nagulat ako sa mga hindi pamilyar na pakiramdam na yon. Masaya sa pakiramdam. Lumakad na ako papasok sa bahay. Pero bago ko tumuloy ay lumingon ulit ako kay Bricks. Pinagmasdan ko siya habang naglakad papalayo. Hanggang sa narealize ko na siya yung lalaking lagi kong nakikita. Yung lagi kong tinititigan. Yung tuwing dumadaan ay natutulala ako nang hindi ko alam kung bakit. Yun pala, malaki ang magiging parte niya sa buhay ko. Sa pagkakataong yun ay sigurado na ako na mahal ko na si Bricks. Sa kabila ng pang-aaway sa akin ni Karen at iba pang kakampi niya sa grupo ay nanatili akong matatag, Papa Dudut. Paninindigan ko ang pagiging girlfriend ko kay Bricks. Tipong love against all odds kami.
during that time kasi maraming nagagalit sa amin. Nag-start na rin silang pag-initan si Bricks dahil kay Kirby na parang nag-hold back that time. Pero hindi namin sila pinansin. Naging masaya kami ni Bricks at mas lumalim pa ang relationship namin. Natuwa din ako noong pumunta siya sa bahay namin para magpakilala sa mama ko. Na agad niyang nakasundo naman. Minsan pa nga ay pumupunta siya sa bahay pero hindi para sa akin. Inaya kasi siya ng mga pinsan ko na mag-inuman. Nakakatuwa kasi habang nagigitara siya ay kumakanta yung mama ko. Akala mo close talaga sila. Pero ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay yung pagiging romantic niya na obvious naman na epekto ng pagbabasa at panonood ng mga pelikula at pakikinig sa'yo, Papa Dudut. One time pa nga ay may pinarinig siya sa akin na nirecord niya sa cellphone niya. Tungkol yon sa akin. Nicole, hindi ko alam kung anong nangyari nung makita kang basang-basa ng ulan na parang sisiw. Para bang gusto kitang yakapin. Nasasaktan ang puso ko dahil alam kong nalulungkot ka pero kahit na gano'n ay pakiramdam ko, napakaganda mo pa rin. Since that day ay hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko sa'yo. Ang alam ko lang ay gusto kitang protektahan at mahalin habang buhay. Natameme lamang ako noon, Papa Dudut. Sa mga movie ko lang naman kasi naririnig yung mga ganoon at kinikilig ako. Feeling ko tuloy ay para akong si Bella ng Twilight at siya naman si Edward. Basang sisiw? Kailan yun? Tanong ko. Naalala mo yung naglalakad kang umuulan? Basang-basa ka pero sa paningin ko napakaganda mo. Nagtanong ka pa nga sa akin noon eh. Hinanap mo si Kirby. Ang sabi niya. Oh, tapos, yun na, mahal na kita, aniya. O anong nakaka-inlove doon? Mukha nga akong basang sisiw eh. Hindi ko rin alam basta nung nakita kita noon nakaramdam na lang ako ng kakaiba. May pa-girl in the rain ka pang nalalaman ha? Basang sisiw in the rain lang pala yung tinutukoy mo. Ano ka ba? Maniwala ka nga. Kahit basa ka ng ulan kahit pa nga magulo yung buhok mo, maganda ka pa rin Siyempre, GF mo ko kaya sinasabi mo yan. Sabi ko. Basta mahal kita. Wala nang madami pang sadsat. Aniya sabay yakap sa akin. May pagka-PDA si Bricks, Papa Dudut. Hindi ako sanay ng ganon pero pag alam kong may babae sa paligid na umaaligid sa kanya, kagaya ni Karen, mas nai-enjoy ko yung pagka-sweet niya sa akin. Nagdaan pa mga buwan, Papa Dudut, na masaya kami ni Bricks. Parang wala nang problema na hindi namin kakayanin. Dumaan ang 6 na buwan na sobrang daming nangyari. Kahit maiksing panahon lang yon ay parang kilalang kilala ko na si Bricks. Alam ko na kung paano siya asarin, paano maggalit-galitan para lambingin niya ako. Magpapasok ka na at pareho na kaming papasok ng kolehiyo. Naging busy si Bricks sa pag-take ng exam para sa scholarship sa isang university. Nakapasa si Bricks, Papa Dudut, kaya naging busy naman siya sa pag-aasikaso ng mga requirements. Ganon din naman ako. Minsan na lamang kaming magkita at hindi pa kami nag-uusap. Kung hindi siya nanonood ng TV, nagbabasa siya o natutulog. Naisip ko tuloy na baka nagsasawa na sa akin si Bricks. Kaya naman sinubukan ko siyang lambingin. Niyakap ko siya pero hindi niya ako pinansin. May time pa na nakahiga siya sa lap ko habang natutulog. Sinubukan ko siyang ikis pero umiwas siya. Dami niyang dahilan at gumagawa siya ng excuse na magsi-CR siya o iinom ng tubig. Masakit ang ulo o inaantok.
Dati pag kumakain ako ng lollipop ay inaagaw lagi ni Bricks. Lagi kong sinasabing bumili siya ng sarili niya pero ayaw niya. Isang beses papadudot ay bumili siya ng sarili niyang lollipop. Kahit nakita niyang meron akong kinakain. Nagtaka ako. Ginawa ko, inagaw ko yung lollipop niya pero ayaw niya hanggang nagalit pa siya. Napaisip tuloy ako kung bakit siya nagagalit sa maliit na bagay. Baka ayaw niya nga sa akin. Ilang araw din kaming hindi nag-uusap at hindi nagkita at hindi rin nagka-text. Sa university ako nakahanap ng mga bagong kaibigan. Napabarkada ulit ako pero hindi kagaya dati. School bahay na lang ako sa ngayon at may mga nanliligaw sa akin sa school papadudot pero hindi ko naman pinapansin. Hanggang makilala ko si Ruel, si Eric at si Jessa. Silang mga naging kaklose ko pero kay Ruel na hindi lang kaibigan ang turing niya sa akin. Dahil sa pagdaan ng mga araw ay nagparamdam siya sa akin ng espesyal. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nanligaw kahit kami pa noon ni Bricks. "Hoy Nicole, sagutin mo na si Ruel," ang sabi ni Mylene. "Naku, hindi pwede no, kami pa ni Bricks," sagot ko. "Eh di ba nga sabi mo lagi siyang busy, hindi kanya tinetext?" "Paano kung busy lang sa pag-aaral?" sagot ko. "Basta, sige na Nicole, sagutin mo na si Ruel," ang buro naman ni Mylene. Hindi ko alam papadudot kung anong nakain ko dahil nakipagmabutihan ako kay Ruel. Siguro dahil naghihinanakit ako kay Bricks. Minsan hindi ko na siya naiintindihan. Malaki ang pagbabago niya. Hindi lang sa pag-uugali, maging sa kanyang pisikal na anyo. Nangangayayat siya at iniisip ko tuloy na baka nalulong na sa bawal na gamot o kung anumang bisyo dyan. Pero aaminin ko na mahal ko pa rin siya kahit nasasaktan ako. Dumating ang araw ng birthday ni Bricks. Bumili ako ng giant greeting card na mas malaki pa sa folder. Yan ay para iregalo kay Bricks, papadudot. Sinulatan ko yon ng mensahe para sa kanya at lahat ng hindi ko masabi ay sinulat ko doon. Hindi ako magaling gumawa ng mensahe, bukod doon ay hindi rin ako magandang magsulat, papadudot. Pero sinubukan ko. Nilagyan ko rin ang pictures naming dalawa kaya yon ang naisip kong iregalo kasi naman gusto ko na malaman ni Bricks kung gaano ko siya kahalaga. Ang gusto ko rin ay mai-treasure niya yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi pa rin nagte-text sa akin si Bricks, papadudot, pero pinagdadasal ko talaga na sana'y magkita kami sa araw na yon. Laking tuwa ko, papadudot, nang dumating si Bricks sa school para sunduin ako. Nag-text siya noon na nasa gate na siya kaya nagmadali ako. Tinakasan ko sina Ruel dahil baka magkita sila ni Bricks. Paglabas ko ng gate ay nakita ko kaagad si Bricks. Nakangiti siya sa akin pero parang pilit. Ibit balikat na lamang ako dahil na-miss ko talaga siya. Mabilis akong lumapit sa kanya para sana yakapin siya pero bago pa ako makalapit sa kanya ay nakita ko si Ruel na humahangos papunta sa akin. "Uy Nicole, bakit ka nang iiwan?" Aniya. Kasi birthday ng barkada ko, sige alis na ako," sagot ko. "Teka, hatid na kita," ang sabi niya. Wag na. Kasama ko yung barkada ko, nakamotor kami," sagot ko. "Nasaan?" nagtatakang tanong niya. Iiwan ko na sana siya noong paglingon ko ay nasa tabi ko na si Bricks. "Tara na." Nagulat ako sa bigla niyang akbay sa akin. Ako naman ay hindi makakilos. Napansin ko pang nagkakindatan sina Bricks at Ruel na parang magkakilala.
Inakay ako ni Bricks palayo at nakita ko pang maluha-luha si Ruel na nakatingin lang sa amin. Umuwi na kami ni Bricks sa bahay nila Papa Dudut. Mukhang wala naman siyang nahalata at naawa ako kay Ruel, Papa Dudut. Kita ko kasi na nasaktan siya. Kahit papaano kasi ay ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Naparami ng inom si Bricks, Papa Dudut, kaya naging makulit naman siya. Hindi ko alam pero parang kakaiba talaga siya ng araw na yon. Siguro ay masaya lang talaga siya kasi birthday niya. Dahil sa pagkalasing ni Bricks ay hindi ko na nabigay sa kanya yung regalo ko. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko ibibigay. Maya-maya pa'y nagsalita na siya. Alam mo ba kung bakit ganon ang reaksyon ni Ruel nung nakita ko? Nagulat ako sa tanong ni Bricks, Papa Dudut. Akala ko ay hindi niya napansin yon. Baka kaya ganon lagi ang reaksyon niya nung nakita niya ako kasi lagi namang nakakalaro dati sa basketball yun. Lagi silang talo. Ang sabi niya. Sagot ko pero kinakabahan ako sa patutunguhan ng usapan. Talo nga rin namin lagi yun sa Counter-Strike. Kahit saan, lagi naming talo yun. Aniya. Talaga? Sambit ko. Oo, iyakin nga yun pag natatalo namin. Kaya lagi kami napapaaway. Ang taba-taba nga nun dati Ang itim-itim pa. Buti nagmukhang tao na ngayon. Halatang gulat na gulat nga nung nakita niya ako Naaasar ako sa mga sinasabi ni Bricks at nagigilty na ako sa mga nagawa ko kay Ruel. Lalo pa akong naawa dahil sa mga sinabi niya, kaya siguro hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kami kasi ni Ruel, kaya ganon ang reaksyon niya nung makita ka niya. Ang sabi ko. Nagulat ako, Papa Dudut, na lumabas yon sa bibig ko sa sobrang inis ko sa mga sinabi ni Bricks. Natahimik naman si Bricks sandali, Papa Dudut. Matapos noon ay napailing siya. Anong sabi mo? Hindi ako nakasagot, Papa Dudut. Pinagsisihan ko kaagad yung sinabi ko at parang gusto ko nang bawiin. Gusto kong burahin ang memorya niya sa mga sinabi ko. Ano, Nicole? Sumagot ka. Anong sinasabi mo? Malakas na ang boses ni Bricks at hindi naman ako makasagot. Grabe ka, Nicole. Pinilit ko na huwag sumagi sa isipan ko yan. Pero tama talaga palang hinala ko. Alam mo, may nagsabi na talaga sa akin pero ayaw ko lang talagang maniwala. Iniisip ko, isa lang yung nagsabi nun sa mga gustong sumira sa atin. Pero hindi pala. Sorry, Bricks. Wala naman yun Sinakyan ko lang siya kasi… Pinutol ni Bricks ang pagsasalita ko, Papa Dudut. Sinakyan mo lang? Hindi mo iniisip na masasaktan ako? Puno ng hinanakit na sabi niya. Sorry na, Bricks. Patawarin mo ako. Sorry na. Paulit-ulit na lang na sorry ang nasabi ko kay Bricks, Papa Dudut. Sa totoo lang kasi ay hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Wala naman talaga kasing dahilan para gawin ko yon. Ako talaga yung may problema. I always jump into conclusion sa mga nangyayari sa amin. Pinangungunahan ako ng galit kaya nakagawa ako ng maling desisyon. Tumayo si Bricks sa kinakaupuan niya at kinuha niya ang susi ng motor niya at in-start na ito. Nagsimula na rin pumatak ang luha ko nang makita kong paalis yung taong mahal ko. Hindi ko na siya pinigilan, Papa Dudut. Kagaya nung una ko siyang makita. Pinagmasdan ko lang siya. Tinitigan hanggang sa makalayo siya. Nakagawa ako ng napakalaking pagkakamali na nakasakit sa kanya. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay napakasama ko.
Hindi ko siya binigyan ng pahalaga. Hindi ko man lang siya iningatan. Ako yung sumira ng pangako namin. Alam ko na kaya niya gusto yung kantang No One Else Comes Close kasi umaasa siya na kami lang dalawa. Pero ako ang sumira nun. Tiniis ko si Bricks, Papa Dudut. Yun ay dahil nahihiya ako. Gusto ko siyang kausapin pero natatakot ako na baka ipagtabuyan lamang niya ako. Mahal ko si Bricks at alam ko na hindi ko pa nasasabi sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Kinabukasan ng gabi ay dumating sa bahay namin ang kuya ni Bricks at naawa daw siya sa kapatid niya kaya nakikiusap sa akin na puntahan ko. Hindi na ako nagdalawang isip, Papa Dudut. Ayokong hanggang doon na lamang kami ni Bricks. Umiiyak noon si Bricks nang madatnang ko siya sa kanyang kwarto. Gusto ko siyang yakapin, Papa Dudut, at gusto kong alisin yung sakit na nararamdaman niya pero pakiramdam ko ay lalo ko lang siyang masasaktan kapag hinawakan ko siya. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay isa akong malaking tinik na masusugatan siya kapag lumapit siya sa akin. Bakit mo nagawa sa akin to, Nicole? Sobrang sakit. Bakit? Ang sabi niya. Sorry, Bricks. Patawarin mo na ako. Ang sabi ko na lumuluha na rin. Niyakap ko si Bricks, Papa Dudut, pero patuloy pa rin ang pag-iyak niya. Alam ko kasing hindi sapat ang paghingi ko ng tawad para mawala ang sakit na nararamdaman ni Bricks. Hindi na muling nagsalita noon si Bricks pero patuloy pa rin siya sa kanyang pag-iyak. Nakauwi na ako ng bahay nang makatanggap ako ng text galing sa kanya. Yun na ata ang pinakamasakit na natanggap kong mensahe galing kay Bricks, Papa Dudut. Nicole, sobrang sakit. Sa tingin ko hindi ko talaga kaya. Kahit pilitin natin, lalo lang tayong magkakasakitan. Pinapatawad na kita at sana balang araw ay mapatawad mo din ako. Hanggang dito na lang tayo. Mahal na mahal kita. Ang sabi niya. Doon na nga nagtapos ang lahat, Papa Dudut. Sobrang sakit pero tinanggap ko na lamang. Mahal ko si Bricks pero ako yung nakasakit. Ako yung nagkamali at ako yung nanloko. Kaya may karapatan si Bricks na magdesisyon. Nagdaan ang mga araw, tiniis ko si Bricks, Papa Dudut. Kahit na sobra ko na siyang nami-miss, akala ko ay kaya ko pero hindi pala. Ako ang sumuko at hindi ko napigilan ang sarili ko na puntahan siya. Pero wala si Bricks sa bahay nila, Papa Dudut. Ang sabi ng kapatid niya ay pumunta raw sa Maynila. Bakit siya nagpunta ng Manila? May sakit si Bricks, Nicole. Malungkot na saad ng kapatid niya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang sagot ko. Si Bricks na lang ang magpapaliwanag sa'yo, Nicole. Aniya bago ako tuluyang iwanan. Nakatulala lang ako noon at naisip ko na baka may sakit si Bricks, baka yon ang dahilan kaya nilayuan niya ako. Lalo lang tuloy ako na konsensya. Pinagdudahan ko siya ng kung ano-ano at iniisip ko na may iba na siya, na nawala na siya ng gana sa akin. Inakala ko pang nagdadrag siya dahil sobra siyang nangayayat. Yun pala ay may malaking pinagdadaanan. Si Bricks. Mabilis na lumipas ang araw. Nakibalita na lamang ako noon sa kapatid ni Bricks at ang sabi ay nagpapagaling na si Bricks sa isang kamag-anak nila sa Maynila. Noon ay nalaman ko din ang sakit ni Bricks, Papa Dudut.
nagkaroon siya ng tuberculosis. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon noon, ang importante ay gumaling siya. May inis din akong naramdaman sa kanya. Dahil bakit hindi niya sinabi sa akin? Akala ba niya ipandidirian ko siya? Buwan ang lumipas, Papa Dudut, pero hindi ko pa rin nasisilayan muli si Bricks. Napakagulo ng isipan ko kaya pumunta ako sa bahay ni na Rachel. Problemado din siya that time sa boyfriend niya kaya nag-inom kami hanggang gabi. Lasing na lasing ako noon at tawa kami ng tawa tapos ay biglang iiyak. Tapos ay tatawa muli. Naku, yung mga lalaking yan, pare-pareho lang yan. Sa simula, sweet-sweetan, nakala mo si Edward ng Twilight. Pero ang totoo, sa huli, iiwanan ka lang din. Aniya. Natatawa ako kay Rachel noon dahil tinulugan niya ako. Huminga na rin ako noon at ipinikit ang mga mata ko at sinubukang makatulog. Ilang sandali akong nakapikit noong biglang tumunog ang cellphone ko. Dinampot ko sa mesa. Nasaan ka? Miss na kita. Mensahe yon na galing kay Bricks. Tignan mo tong lalaking to, pa-text-text pa sa akin. Nasaan daw ako? Ilang buwan akong iniwasan tapos bigla na lang siyang magpaparamdam. Ang sabi ko. Binitawan ko ang cellphone ko at bumalik sa pag-iinom pero nagulat na lamang ako noong parang nakakita ng multo si Rachel. "Oh Bricks, nandiyan ka pala, kumusta ka na?" Sambit ko nang mabungarang ko si Bricks na nakatayo sa pintuan ni na Rachel. Nagulat ako kasi biglang lumapit si Bricks, Papa Dudut. Tinayo niya ako at niyakap ng mahigpit. Paulit-ulit niya akong hinalikan at para tuloy akong nahimasmasan. "Sobrang namiss kita," sabi niya. "Bakit mo naman ako namiss? Namiss kitang yakapin at halikan." "Bakit nga?" Kasi akala mo pandidirihan kita kaya ka lumayo." Sagot ko. "Okay na ako. Magaling na ako, Nicole. At sana hindi na maulit yung mga nangyari sa atin. Huwag na kasi tayo magtaguan ng sikreto. Ayan tuloy, nakakagawa tayo ng mga bagay na nakakasakit sa atin pareho." Ang sabi ko. "Sorry na, huwag ka nang magalit." Aniya. Naisip ko tuloy na sa totoo lang ay mas malaki ang kasalanan ko sa kanya. Hindi na ako nakipagtalo kay Bricks, Papa Dudut. Aminado kasi ako na miss ko na rin siya. Alam ko rin naman na miss niya ako dahil hindi man lang siya nagpalit bago pumunta sa bahay nila Rachel. Kahit mas mauuna pa niyang daanan yung bahay nila. Nakabagad sapatos pa siya, Papa Dudut. "Bakit kasi hindi mo kaagad sinabi sa akin yung tungkol sa sakit mo?" Tanong ko noong mahimasmasang kami pareho. "Ayaw ko kasing mag-alala ka eh." "At tama ka. Natatakot akong pandirihan mo ko." Aniya. "Mas nag-aalala kaya ako. Hindi mo man lang alam kung ano ang iniisip ko. Akala ko ayaw mo na sa akin." Ang sabi ko. "Kaya naghanap ka ng iba." Ang sabi niya. "Sorry na. Hindi na mauulit. Hindi na kita pagdududahan pa." Ang sabi ko. Noon, Papa Dudut, ay niyaya ko siya sa bahay. Kinuha ko ang malaking card na para sana sa birthday niya. Nahihiya ako noong binabasa niyang mga nakasulat doon. Hindi ko kasi talaga alam kung paano sasabihin sa kanya kung gaano siya kahalaga para sa akin. Lahat ng gusto kong sabihin ay nakasulat doon. Maluha-luha pa si Bricks pagkatapos niyang basahin ang laman ng card na para sa kanya.
Salamat. Napasaya mo ko, Aniya. Pagsisisihan ko kung hindi ko naibigay yan sa'yo. Tulad ng pagsisisi mo na hindi mo naibigay sa ex mo ang kwintas na yon dahil nawala siya. Ang sabi ko. Noon naman ay nahalata kong napangiti siya. Napansin kong may kinuha siya sa loob ng kanyang bag. Ang kwintas na noon ay ipinakita niya sa akin. Siguro nga ay hindi ko naibigay ito sa kanya kasi hindi talaga siyang babaeng para sa akin. Ang lahat ay may dahilan, Nicole. Ang sabi niya sabay suot sa akin ng nasabing kwintas. I love you, ang sabi niya matapos niyang isuot sa akin yon. And I love you more. Sagot ko bago kami muling nagkayakapan ng mahigpit. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Sa wakas ay naging maayos ang relasyon namin ni Bricks. Nang biglang nakaramdam ako ng sunod-sunod na tapik sa aking pisngi. Ang nakangiting si Bricks lang naman ang nasa harap ko. Nakangiti sa akin. Pero nagtataka ako kung bakit siya biglang tumalikod na lamang. Susundan ko pa sana siya nang maramdaman ko ang malakas na tapik sa pisngi ko. Kasunod noon ay ang boses ni Rachel at umiiyak. Nicole! Gumising ka, Nicole! Si Bricks! Sigaw niya habang humahagulhol. Nagmulat ako ng mga mata, bumangon at tumingin sa paligid. Nagkalat ang mga pinag-inuman namin ni Rachel. Madilim ang paligid. Nasaan si Bricks? Nandito siya kanina, ang sabi ko. Nicole, dalawa lang tayo dito. At si Bricks? Wala na siya, Nicole. Ang sabi niya na hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak. Anong sinasabi mo, Rachel? Kasama ko lang siya kanina. Masaya kami. Anong wala na siyang sinasabi mo? Sigaw ko. Nananaginip ka lang, Nicole. Wala na si Bricks. Aniya. Sasagot pa sana ako noon nang biglang nagring ang cellphone ko. Pangalan ni Bricks ang nasa call register. O ayan, tumatawag pa nga siya ang sabi ko bago sinagot ang telepono. Hello, Bricks? Nakangiting sagot ko pero boses ng babae ang sumagot. Ang nanay ni Bricks, Papa Dudut. Nicole, malapit na kami sa bahay. Please, salubungin mo kami ni Bricks. Ang sabi niya. Yes, tita, salamat. Sagot ko. Nakatulala lang sa akin noon si Rachel. Ako naman ay mabilis na nag-ayos ng aking sarili. Dahil sa paniniwala ni Rachel na panaginip lang ang lahat ay nagpunta muna kami sa bahay para kunin ang malaking card na para sana sa birthday ni Bricks. Matapos kong makuha ay mabilis akong nagpunta sa bahay ni na Bricks. Madaling araw na noon at wala pang katao-tao sa daan. Pero pagdating kina Bricks ay maraming nagkukumpulan. Nagtataka ako noon pero tumuloy pa rin ako. Nakatingin sa akin ang mga tao. Sinalubong ako ng nanay ni Bricks. Tita, si Bricks po. Nagtatakang tanong ko. Pero hindi niya ako sinagot at niyakap niya ako ng mahigpit. Maya-maya'y inakay niya ako papasok ng bahay nila. Parang malungkot na musika ang tunog ng mga tao. Umiiyak. Humahagulhol na siyang sinabayan pa sa pagkakita ko kay Bricks. Si Bricks na nasa panaginip ko'y masiglang masigla. Pero sa realidad, Papa Dudut, ay isa ng malamig na bangkay. Oo, Papa Dudut. Walang kasing sakit. Iniwan ako ni Bricks. May sakit siya pero hindi TB, kundi lung cancer.
Hindi ko man lang siya nakasama habang naghihirap siya at hindi ko man lang naiparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Sa harap ng kabaong niya ay binasa ko ang nilalaman ng malaking card. Punong-puno yun ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi ko man lang nasabi sa kanya ng personal. Awang-awa sa akin noon ang mga tao. Maraming dumamay sa akin. Si Rachel, si Karen, maging si Kirby. Kung hindi dahil sa kanila ay hindi ko sana kakayanin ang pagsubok na ito, Papa Dudut. Ilang araw, buwan, taon kong pinagdusahan ang pagkawala ni Briggs. Punong-puno ang puso ko ng pagsisisi kung sana'y maibalik ko lang ang kahapong nagdaan. Sana'y naging mas maayos ang lahat. Sabi ng mga kaibigan ko ay paraan daw ni Briggs ang pagpapakita niya sa panaginip ko para sabihing napatawad na ako. Masakit pa rin sa akin pero kailangan ko mag-move on. Alam kong hindi gugustuhin ni Briggs na maging miserable ang buhay ko habang buhay. Kung tatanungin ninyo ako kung isasara ko na ang puso ko na muling umibig, oo. Pero hindi pang habang buhay. Alam kong darating ang araw na muling magbubukas ang puso ko para sa iba. At pagdating ng araw na yon ay hindi na ako magkakamali. Kung hindi maiiwasan ay gagawin ko ang lahat para maitama ito. Yan, Papa Dudut, ang aking kwento 5 years ago. I am better now. Sa tulong ng aking mga tunay na kaibigan. Most especially si Kirby. Si Kirby na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ako iniiwan. And I think it's about time para buksan ko muli ang aking puso. Sa ngayon ay nagtatrabaho na ako bilang sales marketing officer sa isang private company. Nagkakaroon minsan ng mga problema pero mas malakas na akong labanan ang mga pagsubok ng buhay sa ngayon. Sana maging aral ang aking kwento sa lahat ng tagapakinig, lalo na sa mga kabataan. Matuto po sana kayo sa aking pagkakamali na huwag pairalin ang galit at ang pagdududa. Lalo na kung wala naman tayong napapatunayan. Baka sa huli, mamuhay lang tayo sa pagsisisi. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sana'y magtagal pa ang inyong programa. Nagmamahal, ang inyong kabarangay at kapuso, Nicole. Pag-usapan natin ang kwentong ito sa ating pong official fan page. Hanapin lamang po ang Barangay Love Stories. I-download ng libre ang episode na ito sa ating Barangay Love Stories podcast. Hanapin lamang ang www.gmanetwork.com/BLS Podcast Guide para malaman ang paraan ng pagda-download ng libre. Ang episode na ito ni Nicole ay sa direksyon ni Florence Reyes. Sa paglalahad ng inyong papadudot at paglalapat ng tunog. Ang ating theme song na Alaala ay inawit naman ni Maestro Jimmy Horado. Till next time, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.